The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media, YouTube, The Most Holy Church, official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church, built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949.
naman po mga giliw naming mga taga-subaybay, maraming salamat sa ating Panginoon Diyos sapagkat patuloy niyang ipinararana sa atin ang kanyang pag-ibig sa paraang sumasa atin pa rin ang ating mga hiram na buhay at kalakasan. At sana magugol natin ang buhay na ito sa patuloy na pag-alam ng banal na katotohanan at kalooban ng ating Panginoon Diyos na pawang nasusulat sa banal na kasulatan. At ito po ay inihahatid sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan. At sa oras na ito'y kapiling natin ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga mahal na taga-subaybay ng palatuntunang ito na ang Kabanal-Banalan. Mga giliw naming mga taga-subaybay, sa nakalipas na pagniniig po natin, ay napakinggan natin ang paksang aralin tungkol po sa dapat maging pananampalataya ng tao at sa pagtanggap ng katotohanan na siyang salita ng ating Panginoon Diyos. Sapagkat mayroon pong nasa likod napakahulugan kapag ang tao ay sumampalataya at tinanggap niya ang salita ng Diyos na pawang katotohanan, ito po ay naghahayag sa kanya ng pagtanggap din sa Diyos na dapat kilalanin nating hari ng atin pong mga sarili. At kaugnay ng paksang aralin sa nakalipas na mga araw ay ang paksang aralin tungkol sa pagpapasakop natin sa Panginoon Diyos bilang pagkilala na siya ang nag-iisang hari ng mga hari. Kaya ngayon po ang paksang aralin ay may pamagat na magpasakop tayo sa paghahari ng Diyos. Sino-sino nga, kapatid na Neraya, at kailan pa ipinangaral o ipinahayag ang katotohanan ito tungkol sa paghahari ng Diyos? Ang sagot po na mababasa natin sa Biblia ay nakasulat po sa Mateo, ang kapitulo ay 11 at ang bersikulo po ay 13. Sasalin po ng Bibliang Tagalog Popular Version. Pakibasa po, kapatid na Benhanan. Sapagkat ang mga propeta at ang kautusan ay nagpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos hanggang sa dumating si Juan. Maliwanag po ang talatang binasa na sumasagot po sa paunang katanungang ibinangon ng ating kapatid na Benhanan. Kung sino-sino at kailan pa ipinangaral o ipinahayag ang katotohanan tungkol sa paghahari ng Diyos ay maunawa nating sa panahon pa po ng mga propeta. Opo, maraming mga propeta ang sumulat at nagpahayag bilang mga kasangkapan ng Diyos para ituro ang tungkol sa paghahari ng Diyos. At ito'y humantong hanggang sa panahon anya ni Juan. Opo, si Juan Bautista o Juan na tagapagbautismo, isa rin po siya sa nangaral at nagturo na malapit na ang paghahari ng Diyos na dapat pong malaman at paghandaan ng tao. Kaya dito maunawa natin na talagang matagal na pong panahon ang katotohanan tungkol sa aral ng paghahari ng Diyos ay ipinangangaral at ang mga naging kasangkapan ay mga naunang propeta maging si Juan Bautista.
Yun po mga giliw naming mga taga-subaybay, sa panahon pa po ng mga propeta, sa panahon pa ni Juan Bautista, ay nagpahayag na ang banal na kasulatan tungkol po sa paghahari ng ating Panginoon Diyos. Bukod po sa mga propeta, kapatid na Neraya, sino po ang pangunahing nagturo at nangaral sa kahalagahan ng pagpapasakop ng tao sa paghahari ng Diyos? Kung tayo po ay palabasan ng Biblia o kaya ay madalas tayong sumusubaybay at nakikinig sa programang ito ng Kabanal-Banalan, ay matatandaan natin na kung mayroong pangunahin at masigasig na nagturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at kahalagahan ng tayo ay masakop ng paghahari ng Panginoon, ay walang iba kundi ang ating po mismong Diyos nung siya'y magkatawang tao, ang ating Panginoong Kristo Jesus. At matutunghayan natin ang mga pangyayari sa panahon ng kanyang pagkakatawang tao na nagbabalita tungkol sa paghahari ng Diyos. Mababasa po natin ito sa Mateo, Kapitulo 23, versikulo 13, sa salin pong Tagalog, Popular Version. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Sa mga talatang binasa ng ating kapatid na Benhanan at nakita natin sa screen, ay maunawa natin ang sigasig ng Panginoong Kristo Jesus sa gawaing pangaral kahit sa gitna ng mga tagapakinig na ang kalagayan ng mga eskriba at mga pariseyo, na kung saan ang mga ito ay hindi sumasampalataya o ang mga ito ay hindi nagpapasakop sa paghahari ng Diyos. At para ipaunawa ng Panginoon ang kahalagahan nito, ay sinabi niyang sa aba ninyo. Sa ibang salita ay magiging kahabag-habag kayo, mga pariseyo, mga eskriba, kung hindi kayo pasasakop sa kaharian ng Diyos. Tinawag pa sila ng Panginoon na mga mapagpaimbabaw. Dahil hinahadlangan anya ninyo ang mga tao upang sila ay mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyo anyang pasakop sa paghahari ng Diyos, hinahadlangan pa ninyo yung mga taong ibig magpasakop. Dahil dito ay makikita natin na talagang napakahalaga na ang mga tao ay magpasakop o masakop ng paghahari ng Diyos. Kaya nagtataas siya ng tinig na gaya ng nagagalit ang Panginoon sa mga eskriba at pariseyong ayaw magpasakop at nagiging hadlang pa sa mga taong ibig nang pumasok o masakop ng paghahari ng ating Panginoon. Napaka-importante at napakamahalaga po, mga giliw naming taga-subaybay, na sa atin pong kalooban ay bulay-bulayin natin na tamang nagpapasakop tayo sa ating mga magulang, sa ating mga nakatatandang kapatid at kamag-anak, sa ating asawang lalaki o sa inyong asawang lalaki. Yun po'y banal na kalooban ng Diyos. Pero sa ibabaw ng pagpapasakop na ito ng tao sa kanyang kapwa-tao, ay dapat pong maging maliwanag po sa atin na mayroong iisang Diyos na hari ng mga hari na dapat po nating pagpasakupan ng ating mga sarili. Ibig sabihin, ang pagpapasakop sa hari ay ang pagbibigay ng buong buo sa kanya at nahahandang sundin kung ano ang ibig ng hari. Kaya ngayon ay nililiwanag po sa atin na may mga tila ng tuturo at nangangaral, pero ang layunin ay ilayo ang tao sa paghahari ng Diyos. Ano pong ibig sabihin nun? Diyos naman ang inilalapit sa kanila. Ito po ay isang mapandayang pamamaraan ng kaaway. Tila ang tao'y hinihikayat na ilapit sa Panginoon, pero yung ipinatutupad at itinuturo ay hindi naman ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya yun yung sinasabi ng Panginoon na kayo mismo pariseyo, ayaw ninyong magpasakop, ayaw ninyong gawin kung ano ang kalooban ng Diyos,
hinahadlangan nyo pa, tinuturuan nyo pa ang mga tao na huwag magpasakop, bagaman ang mga taong ito ay nag-iibig magpasakop sa Diyos. Kaya ngayon po ay itinuturo sa atin ang tama at matuwid na pagpapasakop sa paghahari ng Diyos. Itinuro ng Panginoong Kristo Jesus ang paghahari ng Diyos. Ngayon, sino pa po ang isa sa mga lingkod ng Diyos na nangaral, nagpaliwanag, at humikayat sa mga tao na magpasakop sa paghahari ng Diyos? Bukod po sa mga propeta, bukod kay Juan Bautista, at sa Panginoon nung siya magkataong tao, isa pa rin po sa naging masigasig na nangaral at nagpaliwanag ay si Apostol Pablo. At matutunghayan po natin yan sa aklat ng mga gawa ng mga apostol. Ng kapitulo po ay 19, ang bersikulo po ay 8. Sasalin po ng Biblia na Revised Tagalog Popular Version. Sa loob ng 3 buwan, si Pablo'y pumapasok sa sinagoga at buong tapang na nagpapaliwanag sa mga naroon at hinihikayat niya ang mga tao na magpasakop sa paghahari ng Diyos. Maliwanag po yung talata na binasa at narinig natin na talagang napakatapang at napakasigasig na nangangaral at nagpapaliwanag si Apostol Pablo at hinihikayat niya ang mga taong magpasakop sa paghahari ng Diyos. Dahil siya po mismo ang unang nakaunawa at nakakita ng kahalagahan na ang tao ay mapagharian ng Diyos. Kaya gayon na lamang po ang kanyang malasakit sa mga tao na maunawaan din nila at mapabilang sila sa mga taong pinaghaharian ng Panginoon. Kaya sa panahon ng kanyang pangangaral, may mga pagkakataon kahit abuti ng 3 buwan, ng mga taon, tuloy-tuloy po siya. Buong tapang po niyang ipinangangaral at hinihikayat niya ang mga tao na magpasakop sa paghahari ng Diyos. At gayon din po ang patuloy na ginagawa natin. Hindi po iba sa espiritu at diwa ng mga apostol na ipangaral ang mabuting balita, ang magandang balita tungkol sa ang tao ay dapat na magpasakop sa paghahari ng Diyos. Yun po, mga giliw naming mga taga-subaybay, ang mga ilang mga pangunahing lingkod ng Panginoon at mismong ang Panginoong Kristo Jesus ay nagturo tungkol sa ang tao'y dapat napasakop sa paghahari ng Diyos. At para po maunawaan natin, mga giliw naming mga taga-subaybay, gaano nga ba kahalaga na kung ang tao ay magpapasakop sa paghahari ng Diyos? Ang sagot po tungkol sa kahalagahan na tayo ay mapabilang sa paghahari ng Diyos ay pinaliwanag din ito ng ating Panginoong Kristo Jesus. Mababasa po natin ito sa Lucas, Kapitulo 18, versikulo 29 hanggang 30. Sasalin po ng Biblia na Tagalog Popular Version. At sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo ito, walang taong nag-iwan ng tahanan, asawa, mga kapatid, mga magulang o mga anak, dahil sa paghahari ng Diyos na di tatanggap ng makapupong higit sa panahong ito at ng buhay na walang hanggan sa panahong darating. Napakaliwanag po ang itinurong ito ng ating Panginoong Kristo Jesus tungkol sa kahalagahan na ang tao ay mapabilang sa paghahari ng Diyos. At kung dahil sa pagkaunawa sa kahalagahan ng paghahari ng Diyos, ay magawa ng tao na magsakripisyo sa iba't ibang paraan. Tulad ng dahilan niya sa paghahari ng Diyos ay merong mga bagay na dating mahalaga sa iyo, pero dahil sa pagpapahalaga mo sa pagpapasakop sa paghahari ng Diyos ay handa mong talikuran o iwanan. Gaya ng mga pakinabang mo sa iyong sariling tahanan, may mga pagkakataon dahil sa paghahari ng Diyos ay maglalaan ka ng panahon para dito at mababawasan yung panahon mo para sa iyong asawa, sa iyong mga anak, sa iyong mga magulang, sa iyong mga mahal sa buhay. Pero sabi ng Panginoon, kahit gawin pa ng tao ang malaking pagsasakripisyo sa ngalan ng paghahari ng Diyos, ang kanyang pangako
tatanggap niya ng makapupong higit sa panahong ito at ng buhay na walang hanggan sa panahong darating. Ibig sabihin, merong mga pagpapalang kakamtin ang mga taong nasakop ng paghahari ng Diyos sa present life pa lang. At lalo na po sa future life, sa panahong darating. Sa present life, sinasabi, makapupong higit na mga pagpapala. At sa buhay na darating, ang sabi ay ang buhay na walang hanggan. Sinabi mismo ito ng Panginoon. Isang pangako na napakatapat na kayang-kayang ipagkaloob ng ating Panginoong Diyos. Kaya hindi tayo malulugi. Kaya ito po yung mga paliwanag ng Panginoon sa tanong ng mga una niyang alagad. Sabi, Panginoon, na iniwan namin ang aming tahanan, ang aming mga magulang, ang aming mga mahal sa buhay, dahil sa iyo at dahil sa iyong paghahari. Ano ang mapapala namin? So napakatiyak ang sagot ng Panginoon, kung dahil sa paghahari ng Diyos, ginawa niya ang ganyang kapasyahan, tatanggap kayo ng makapupong higit at tatanggap kayo ng buhay na walang hanggan sa panahong darating. Ibig sabihin po, mga giliw naming mga taga-subaybay, kailangan po na magpilit ang tao na siya po ay pagharian ng ating Panginoon Diyos bilang pagpapasakop sa Kanya. Nangangahulugang kung kinakailangang tayo po ay magsakripisyo, gawin po natin ang pagsasakripisyong ito sa ngalan ng pagpapasakop sa paghahari ng Diyos. Kung tunay na iniibig natin ang ating Panginoon Diyos at kinikilala natin siyang bilang hari ng ating buhay, walang patumanggang gagawin po natin itong banal na kalooban ng Diyos, hindi dahil mayroong gantimpala na ipinangako ng Diyos. Yung gantimpalang pangako ng Panginoon sa atin ay sekundaryo na lamang. Pero ang kailangan po natin, patunayan natin na totoong kinikilala natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At dahil doon sa pagkaunawa at pagsampalataya natin na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi na po mahirap na isuko natin ang ating sarili sa Kanya at gawin ng ganap at lubos ang kalooban ng ating Panginoon Diyos na katunayan na totoong tayo po ay pinaghaharian na ng ating Panginoon Diyos. Bukod dito, kapatid na Neraya, ano pa ang higit sa lahat ay kailangan pong pagsikapan natin bilang mga tao upang lubos nating maranasan ang mga pangakong pagpapala sa buhay na ito at sa buhay na darating. Narito po ang pahayag ng Panginoon sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 33. Sa salin po ng Bibliang Revised Tagalog, Popular Version. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang banal na kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Maliwanag po ang ating narinig sa talatang binasa at maunawa natin na kung babalikan natin ang pangyayaring ito, ay ito yung panahon na nangangaral at nagtuturo ang Panginoon tungkol sa paghahari ng Diyos. At pagkatapos na maunawaan ang kahalagahan nito, hinihikayat niya tayong lahat sa dalawang bagay. Una, higitan niya sa lahat ay pagsikapan natin na mapabilang tayo sa mga taong pinaghaharian ng Diyos. Yun ang una. Pangalawa, mamuhay tayo ng ayon sa Kanyang kalooban at wag sa ayon sa sarili nating kagustuhan. At kung magawa po natin ito, masasabi po na talagang ang ating status ay blessed. Isang buhay na pinagpala dahil kung merong isang napakapalad na kalagayan ay mapabilang tayo sa mga taong pinaghaharian ng Diyos o nasasakop ng Kanyang kaharian. Kasi ang isang panganib po dito, kabanhanan, pag ang tao ayaw magpasakop sa paghahari ng Diyos, pag hindi mo ipinasakop ang sarili mo sa Panginoon, sasakupin ka ng iba. Ayun. So dalawa lang po naman ang mananakop. Mananakop para sa ikabubuti ay ang Diyos na mabuti. Pero ang isang mananakop na dadaling ka sa kapahamakan,
itinuturo na nagpapakilalang Diyos ng sanglibutan, si Satanas. So, think about it, sabi nga. Kanino ka magpapasakop? Magpapasakop ka ba sa paghahari ng Diyos o gusto mong sakupin ka ng paghahari ng diablo? Ang pinakamagandang pa siya, piliin natin, mapabilang tayo sa mga taong pinaghaharian ng Diyos. Bukod sa iyo na isang napaka-marangal na kalagayan na ikaw ay nasasakupan ng paghahari ng Diyos, pagpapalain tayo ng Panginoon. At ayon sa kanyang pangako, pag tayo ay nagpasakop at namuhay ng ayon sa kanyang kalooban, ibibigay niya sa atin ang lahat ng ating mga pangangailangan. Dalawa lang naman ang ating pangangailangan bilang tao, ang spiritual needs at ang material needs. Ang lahat ng bagay na yan ay kayang ipagkaloob ng ating Diyos bilang hari. Kapag tayo ay kanyang nasasakupan, ang biyaya o pagpapala ng kanyang paghahari, ipinapangako niya at naranasan na yan ang mga unang taong nasasakop ng Panginoon, ipinagkaloob sa kanila ang lahat ng pangailangan nila sa buhay na ito at sa buhay espiritual. Mga giliw naming mga taga-subaybay, naghahayag ng kalooban ng ating Panginoon sa pagkakataong ito. Ibig mo bang maranasan ang pagpapala na kaloob ng Diyos? Ibig ba natin na makatiyak tayo sa pangakong kaligtasan ng ating kaluluwa? Ito ang panahon upang tayo po ay magpasya. Mas nanaisin mo bang manatili ka sa ganyang kalagayan na hindi napasasakop sa paghahari ng Diyos? Dapat po kung paanong may mga plano tayo sa buhay na ito, na ang layunin ay magkaroon tayo ng mabuting kinabukasan para po sa pangangailangan ng ating mga lupang katawan, wag po nating iwawaglit na dapat magkaroon din tayo ng spiritual plan na ukol sa ating kaluluwa. At ngayon ay ginigiyat at ginagabayan tayo ng mga pagtuturong ito. Kung ibig nating makatiyak at magkaroon ng isang mabuting kinabukasan, ng isang pagpapala na hindi magwawakas, tayo na po magpasakop tayo sa paghahari ng Diyos. At alam niyo po ba, mga giliw naming mga taga-subaybay, mayroong gawa na dapat nagpapatunay na totoong tayo ay pinaghaharian na ng Diyos. Ito ang ibig makita ng Panginoon Diyos bilang katunayan na tapat ang ating puso na tayo ay handang magpasakop at pagharian ng Diyos. Kapatid na Neraya, alin po kaya ang gawang ito na magpapatunay na ang tao ay handang tanggapin ang paghahari ng Diyos sa kanyang buhay? Ang sagot po na mula sa Biblia ay mababasa po natin sa Gawa, Kapitulo 8, versikulo 12. Kasama po ang 13 sa salin po ng Bibliang Tagalog, Popular Version. Ngunit nang ipangaral ni Felipe ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at tungkol kay Hesukristo, sila'y sumampalataya at nagpabautismo, lalaki't babae. Pati si Simon ay sumampalataya rin at nang mabautismuhan ay palaging sumasama kay Felipe. Dalawang mahalagang bagay ang magpapatunay at tiyak na paraan para tayo po ay mapabilang at mapatunayan natin na tayo talaga ay nagpapasakop sa kaharian ng Diyos. Katulad sa panahon ni Felipe bilang isa sa naging noon ay kasangkapan ng Panginoon para ipangaral, ituro ang kahalagahan ng ang tao ay masakop ng paghahari ng Diyos. Kaya tinatawag nga itong mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Yung mga lalaki at babaeng nakinig. Opo. Ganon din si Simon, na isang salamangkero, tinatawag na magician, dahil sa kanilang pagkaunawa sa kahalagahan ng pagpapasakop sa Panginoon, dalawang bagay ang sa kanila'y nakita. Sila niya ay una, sumampalataya. Sinampalatayanan nila yung paghahari ng Diyos. At kalakip ng pagsampalataya, sila niya ay nagpabautismo. At gaya ni Simon, dahil sa pagsampalataya at pagbabautismo, ang mga lalaki at babae ito, sila lahat ay napabilang sa mga taong pinaghaharian ng Panginoon. At yung gawain ay tinataguyod ni Felipe, palagi niyang sumasama
si Simon at ang mga lalaki ito. Sabihin, wag lang natin ipahayag sa pamamagitan ng salita na ako gusto kong mapabilang sa paghahari ng Diyos. So ako talagang ramdam ko anya na ako ay pinaghaharian ng Panginoon. So hindi po sapat ang salita. Ang kailangan po, pag narinig natin at naunawaan natin ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sampalatayanan natin. At kalakip ng pananampalataya, merong isang mahalagang gawa na ginawa yung mga unang mananampalataya, ito po yung pagpapabautismo. Kaya gayon na lamang po ang aming paghikayat sa inyo na wag lang kayong nakikinig, kundi lakipan nyo po ng pananampalataya o paniniwala ang inyong ginagawang panginig at ang lalong mahalagang gawa para makatiyak tayo na tayo mapapabilang sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay kailangan nating maranasang mabautismuhan. Kaya sa loob po ng Kabanatang Iglesia, nagtatakda tayo ng araw ng pagbabautismo sa ating mga tagapakinig na sumasampalataya. At ito po ay isang mahalagang bagay na maranasan natin upang ang mga pangakong pagpapala ng Diyos sa buhay na ito at sa buhay na darating ay kamtin nating lahat. Yun po mga giliw naming mga taga-subaybay. Marami na kapatid na ni Raya ang mga naunang mga radio listener sa teleradyo, maging sa platform na ito na social media, ang kumilala, sumampalataya sa paghahari ng Diyos. Nabunga noon, sila po ay nagpabautismo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At dito namin kayo inaakay. At kung tila may katanungan sa inyong mga kalooban, sino ang po pwede kong kontakin? Sino ang pwede kong kausapin upang mas lalo ko pang maunawaan ang tungkol sa pagbabautismo? Mapapansin ninyo, sa inyong mga screen, makikita po ninyo yung mga cellphone numbers ng mga dapat po nating kontakin at nakahanda po naming tugunin ang inyong mga katanungan upang kayo man ay makasama namin sa mga pagdilingkod na pinaghaharian ng ating Panginoon Diyos. Sana, mga giliw naming taga-subaybay, ay loobin ng Diyos, dinggin ang aming panalangin na kayo man ay pagharian ng Diyos sa paraang tumanggap kayo ng bautismo na gaya ng ibinautismo sa mga apostol, sa mga unang lingkod ng Diyos, na ibinautismo din sa amin sa ating kapanahunan na doon din naman namin kayo mahikayat na tumanggap ng bautismo na sa loob ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sana ay pagpalain ng Diyos ang mga pagtuturong ito mula po ngayon at magpakailanman. Amen.